Sa interview na ginawa namin, alin doon ang gusto mo i-correct? Sinasabi nila sa akin, batugan ako. Kaya daw umalis sila sa akin sa 7 years dahil tamad daw akong tao. Yung gusto ko linawin ngayon, nababash ako. Hindi kanya nararamdaman, siya na lang daw ng siya. Ang nagdedesisyon, asan ka doon? Maoji, sa totoo lang, never ako nagdesisyon sa amin dalawa. So anong una mong ginawa pagkatapos mo mabasa yung message niya? Nahanap ko siya. Nag-anxiety ako, Maoji. Nabaliw ako. Sinaktan ko yung sarili ko para sa kanya. Sabi ko, ganito ba gusto mo? Ganyan. Sasaktan ko lang yung sarili ko, ganyan. Kasi masakit din sa akin yun. Hindi niyo naman alam yung kwento eh. Admit ko naman sa sarili ko yung Maoji. Yun talaga yung mali ko. Dumating si Clyde dito. Wow. May kasamang girl. Yung girl na kasama mo ay, yan ngayon ang girlfriend mo. Kung napanood niyo yung panayam natin kay Lars Pacheco, siya ay nag-iiyak at ang kanyang iniiyakan ay ang kanyang 7 taon niyang naging boyfriend. Ito na ngayon kaharap natin, si Clyde Vivas. Clyde, kumusta? Yes. Okay naman. Araw-araw, masaya naman ako. Sigurado ka masaya ka. Sobra. Kumusta ang puso mo ngayon? Naku, sobrang saya. Sabi ko sa'yo, Moji. Totoo ba? Yeah. 7 taon to Oo naman, Moji. Sobrang saya. I mean, hindi dahil gusto mo lang patunayan kay Lars. Oo naman. Kahit iniwan mo ko, masaya ko. Oo. Kasi lahat naman ng tao dumadanas sa ganyan. So, pag pinoblema pa natin yung mga ganyan bagay, hindi tayo makakakilos na maayos sa pang-araw-araw. Hindi ka makaka-move on. Hindi tayo makaka-move on. Oo. Maka-career. Pero, totoo yun na iniwang ka ni Lars with the text message lang na aalis na sa'yo. Yeah. O, paano nangyari? Nung time na nangyari yon is lasing pa kami. Galing kami sa birthday. And napapansin ko siya nung nasa birthday kami na yun, yung time na yun. Para siyang balisa. So pinagmamasdan ko siya. Like, gusto ko na siyang tanungin kasi Maoji, sa totoo lang, hindi talaga ako yung tao na mag-o-open na, anong problema, ganun. Which is yun yung mali sa akin. As a partner. Hindi mo siya tinatanong. Hindi ko siya tinatanong. So feeling mo everything okay? Yeah. Ang gusto ko kasing mangyari is, siya na lang magsabi sa akin. Hindi ko na siya tatanungin ng problem. Kasi handa naman ako makinig. Which is mali talaga eh. Admit ko naman yun. And noong time na yun, napansin ko na, sabi ko may problema. Puro mabigat. Like, ganun. Pero hindi ako nag-isip ng third party or what. Kung meron siyang lalaki. Yes. Hindi ako nag-isip ng ganun. So, dinedma ko muna. Hinayaan ko muna muwi kami. Natulog kami, ganyan. Then after that, sobrang lasing kasi namin nun eh. Iyakap niya ako. Sobrang yakap lang niya. Inikis-kis niya ako, ganun. Malambing. Nagtataka ako. Sabi ko, anong problema? Bakit ganito tong tao na to? Hindi naman dati ganun Hindi siya. naman siya ganun. Clingy. Hindi naman siya ganun ka-clingy. So, itaka ako. And then, hintay ako ng hintay ng mga ilang oras. Wala pa rin. Hindi pa rin siya nag-open sa akin. Palabas-masok ako sa kwarto namin. Napansin niya nga ako nun eh. And then, yun, naligo siya. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, alis ba tayo? Tapos sabi niya, hindi, saan naman tayo pupunta? Ganun. Sabi ko, wag na. Dito lang tayo, pahinga na lang tayo kasi galing nga kami sa lakad. And then, humiga ako sa kama namin. Nag-cellphone ako kasi nahuli ko siya eh, sa cellphone eh. May chinat siya ng parang I miss you. I-M-Y na word, di buo eh. Ni-stock ko sa Telegram. Ini-stock ko din yung guy. Ito yung guy, sabi ko, sino to? Ulat ako eh. Magsisend ka ng ganun, parang nakakapanibago lang ah. Send siya ng, I miss you. Hindi ko alam kung sinasadya niya na ba yun na para mahuli ko siya. Para magalit ako. Pero hindi talaga, Maoji eh. Hindi ako yung taong magagalit basta-basta. Hindi ka confrontational. Hindi. Gusto ko yung mag-usap kami ng mahinahon, walang galit. Ganun akong tao, di ako sanay magalit. Pinagluto mo pa raw siya. Yes, pinagluto ko siya nun. Kasi nagugutom daw siya eh. And then sabi niya, matulog muna kami. Cellphone ako. Yakap niya ako. Nakatulog ako ng mga 2 hours. Mga 4 p.m. yun eh, ng hapon. Then nagising ako 6 p.m. gabi na. Parang paggising ko nun, may gumanon sa akin. Bigla ako nagising na ganun talaga. Talagang nagulat ako. Yung parang ang lakas ng tibok ng puso ko pero wala akong idea. Pag-check ko ng cellphone ko, may message siya. Una ko nabasa, Clyde, sorry. Tapos yun na, sobrang haba na. Sinabi niya na sa akin lahat. Yung time na MIQ journey niya nitong sinuportahan namin yung friend namin. Meron siyang I think one night stand. Pero di ko alam eh. Ganun yung pumasok sa isip ko. May nakatabi siyang iba. And then, nung time na hinatid ko siya sa Makati, akala ko interviewin siya about gambling. Yung pala, sinabi niya sa akin is nakipagkita siya sa APAM. Sa foreigner. Foreigner daw. So, and then yung pangatlo, na yun, sa Coronadal. Nagpa-picture lang daw sa kanya yun eh. And then, parang bumulong sa kanya, parang kinukuha siguro yung number niya. Minigay niya.
Doon na sila nagkausap. Mm-mm. Kaya pala nagtataka ako, ang tagal niya umuwi. As in, 3 days lang ata sila doon dapat sa Coronadal. Tapos parang umabot ng 6 days, isang linggo. Mm-mm. Hindi ako nag-isip ng ganun. Like, Mm-mm. hindi ako nag-isip ng baka may mga lalaki doon or what. Kasi kilala ko naman siya. Kaya lang, ayun nga, sinabi niya na sa akin lahat doon sa text message niya. Ang makasakit. Gulat ako. So, anong una mong ginawa pagkatapos mo mabasa yung message niya? Una kong ginawa nun talaga is kinuha ko yung susi ng sasakyan. Nahanap ko siya. Kasi Kasi nanap mo rin. hinanap ko siya kasi baka mamaya kung mapaano siya eh. Like, Oh. pero masakit sa akin, nagalit. Sabi ko, paano niya nagawa yun? Hindi ko akalain. So, tinitext mo siya, hindi sumasagot. Hindi. Tapos nalaman ko lang na parang sabi nung ate niya is binura daw niya yung messenger para hindi niya na mabasa yung mga chat ko. So sabi ko, grabe, bakit ganun hindi niya ako kinausap ng personal? I mean, hindi naman ako magagalit, hindi ko naman siya sasaktan, diba? Hindi naman ako ganun tao nga. Hindi ko naman gagawin yun eh. Kausapin mo ako ng personal, maintindihan kita. Ngayon, kung ayaw mo na talaga, okay lang. Hindi ko nipipilit yung sarili ko kasi nalaman ko na yung dahilan. Nalaman ko na lahat. Yun lang. Pero hinahanap ko siya, nabaliw ako. As in, nagka-anxiety ako, Mauji, that time. Talagang hinanap ko siya. Sabi ko, Wala. saan ba siya? Yung mga friend ko na malapit sa amin, tinawagan ko. Nagpunta ba sa inyo si Lars? Kasi may problema. Kailangan namin mag-usap kayo. Hindi namin nakita eh. So, naniniwala naman ako sa mga friend namin na hindi sila nagsisinungaling kasi wala talaga. Nayaan ko muna ilang days. Nintay ko kung magchat-chat siya sa akin. And then, siya na yung nag-official. Parang kinabukasan yun, hindi ko na maalala eh. In-official niya sa social media na wala na kami. Sabi ko, wala na nga talaga. Doon ka lang naniwala. Doon ako naniwala. Kala ko, tatawagan niya pa ako, i-chat niya pa ako ng sorry talaga, ganyan. Para Pwede ba may- tayo mag-usap? Hindi, wala na talaga. So, ano yun? Closure na sa'yo yun. Closure na sa akin yun. Oh, kaya nga, Okay hindi na. ka na nagpilit pa. Hindi na. Ah. After that, hindi na. Sabi ko, pakawalan ko na tong tao na to. Sa interview na ginawa namin, alin doon ang gusto mo i-correct? Mauji, ang gusto ko dong i-correct is parang hindi daw ako nag-grow. Hindi daw ako nangarap. Which is mali. Sabi ko lahat ng tao may pangarap. Yun lang yung gusto ko i-correct sa kanya. Ano ba sinabi ko sa kanya? Gusto ko mag-artista. Ang dami kong gustong gawin. Gusto ko maging singer. Pero nakukulangan ako sa action. Kasi iniisip kita na kailangan mo ko eh. Inuuna kita eh. Hindi naman sa pag-ano, Mauji pero siya talaga yung priority ko. Mas gusto ko siya muna yung umangat sa amin dalawa. Kahit nandito lang muna ako. Hindi naman ako naging pabigat sa kanya, Mauji Never ako nanghingi sa kanya. Kung ano yung meron ako, binibigyan niya ng kusa yun. Kahit sa magulang ko, hindi ako nanghihingi. Kahit walang-wala ako. Ganun akong tao. Mahihain ako. Sa totoo lang. Hindi ako naging pabigat sa kanya. Alam niya yung sa sarili niya. Bibigyan niya ako kusa. Minsan tatanungin ko pa yan pag sobra binibigyan niya sa akin. O sobra to. Ito lang kailangan ko. Ganun akong tao. Hindi ako yung maluho. In fairness to her, wala naman siyang sinabi. Basta na ano lang, ang nag-trigger sa kanya ay hindi kanya nararamdaman. Siya na lang daw ng siya. Ang nagdedesisyon, parang asan ka doon? Mauji, sa totoo lang, never ako nagdesisyon sa amin dalawa. Kasi hindi niya ako pinapakinggan eh. In some point, hindi niya ako pinapakinggan. Meron akong idea. Pero parang sinasabi niya lang na, hindi, okay, mas okay tong ganito. Tulad sa vlogging. Sabi ko sa kanya, magbalik vlog na kami ulit. Which is, nagbalik vlog kami ulit. Kaya lang, hindi naging consistent ulit. May time pa na nag-condo kami dito eh. Manila. Dito sa QC. Yan. Para makagawa kami ng content. Like gano'n. Sabi ko, hindi talaga ako mag-grow. Hindi ako mag-grow sa sarili ko kasi mas priority kita. Mas inuuna ko yung pangarap mo kaysa sa akin. Yung gusto ko linawin ngayon, nababash ako. Sinasabi nila sa akin, batugan ako. Kaya daw umalis sila sa akin sa 7 years dahil tamad daw akong tao. Which is, yun ang hindi nila alam sa buhay namin. Oji, yung contest ni Lars, ako ang driver nun. Magdadrive ako 6 hours, 7 hours. Mapuntahan lang namin yung napakalalayong lugar ng contest. Tapos sasabihin nyo sa akin, ako pa'y batugan. Like, kayo mag-drive ng 7 hours, 6 hours, 5 hours. Uwian, wala kang tulog. Tapos araw-araw pa. Sasabihin nyo sa akin, batugan ako kaya ako iniwalayan ng tao ng 7 years. Hindi totoo. Meron akong naitulong sa kanya. Vlog, yung contest niya, yung MIQ niya. Andun ako lahat. Kaya ako nila sasabihin sa akin na parang batugan ako. Kaya ako hiniwalayan ng tao. Kasi masakit din sa akin yun. Hindi nyo naman alam yung kwento eh. Yun yung gusto ko linawin. Kung hindi ka naging batugan at naging masipag ka naman, bakit sinasabi ni Lars na ang iniiyak niya ay yung parang siguro sa kanya yung sana nararamdaman kita na marunong kang magalit, marunong kang mag-react, nagpapahalata na ako sa'yo na meron akong nag-cheat ako, wala ko rin ako naririnig sa'yo, hindi ka nagagalit, ba't ganun? Admit ko naman sa sarili ko yung mga OG. Yun talaga yung mali ko. Sa akin, sa sarili ko na hindi ako marunong magalit. Kahit na alam kong mali, parang tinatanggap ko lang na okay, magiging maayos din yan. Digo, kinabukasan, magiging okay na rin kami. Ganun akong tao eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro yun na rin talaga yung talent ko eh. Hindi ako sanay magalit. Kaya ang hirap din talaga. So, siguro yun nga. Sabi ko nga, nawalan ng thrill yung relationship namin. Eh, hindi ko naman din siya masisisi doon. Kasi ganun ako eh. Yun talaga ako. Never ka nagalit sa kanya? Never ako nagalit sa kanya.
Lagi mong iniintindi. Lagi ko siyang iniintindi. Oh. Yan akong tao. Never Kaya siguro sa kanya parang medyo boring na yun. Parang, Yeah, siguro ganun na yung ano ba to? naramdaman Hindi niya. ko naramdaman na marunong tong kumibo, magsalita, magalit, magplano. Ganun na. Ganon. Akong tao. Kaya sabi ko nga, sorry kung ganun akong tao. Pero hindi ko na ulitin yan. So, sunod na may makakasama ako, hindi ko na ulitin yan. Magkakaroon na ako ng boses, plano at desisyon sa buhay ko. Kumbaga, aral na yun para sa akin. Malaki natutunan mo dun sa inyo ni Lars. Yes, sobra. Oo. Sobra. Naintindihan mo ba siya? Oo naman. Doon sa mga sinasabi niya na gusto ko mag-grow siya. Gusto ko kahit ano, gusto ko lang happy siya. Malaman ko lang na happy siya. Yes. Happy na din ako kung magkakaroon ka ng ibang relasyon at masaya ka doon. Yeah. Anong comment mo doon? Thank you. Naintindihan kita. Kung napapanood mo to, naintindihan kita. Sa akin, wala na yun. Naging aral na sa akin lahat yun. So, sunod na iibig ako ulit, di na mangyayari yun. Alam ko na lahat ng gagawin ko. As a lalaki, not a boy. Na-realize mo ba na-realize ni Lars na hindi sapat na mahal lang ako? Yeah. Alam ko yun. Sa buong 7 years namin, ganun talaga. Parang sa kanya lang talaga ako nakafocus. Family ko, iniwan ko para sa kanya. Ito pa yung time na nag-away kaming malala, pero hindi namin ginusto yun. Sinaktan ko yung sarili ko. Sinaktan ko yung sarili ko para sa kanya. Sabi ko, ganito ba gusto mo? Ganyan. Sasaktan ko lang yung sarili ko, ganyan. Then sobrang lala nung away namin na yun. Akala nung family ko is nag-away kaming dalawa. Pero hindi, ako yung sa sarili ko yun. Ako yung nanakit sa sarili ko. Hindi, sobrang lala nun kasi sinundo ko ng family ko dun sa bahay nila. Dahil ayaw nila na ma-in love ka, ma-involve ka kay Lars. Hindi, yung away lang namin na yun, Maoji, na sobrang lala. Malala talaga yung away namin na yun. 2019. Ni Lars? Bago lang kami. Sinundo ako ng family ko, din ng dad ko. Nakita nila puro pasay mukha ko, basag yung nguso ko. Sabi nila, paano nangyari sa'yo? Binugbog kami ni Lars. Hindi, ako gumawa na ito sa sarili ko. Ayun, magulo na yun eh. Nagkaroon ng conflict si Lars sa yung family ko. Na ewan ko hanggang ngayon I think hindi pa rin maayos para sa kanya. Pero ginagawa ko naman lahat para magkaayos. Family ko maganda naman ng sa kanya, trato sa kanya. Sobrang ganda. Habang nanonood sila rito ngayon, parang ganda-ganda naman ni Lars. Haba-haba ng hair. Ganong kalalim ang pagmamahal sa kanya ni Clyde. Sobra. Yun ang pinapangarap nilang klase ng pagmamahal na gusto nilang ma-achieve yung sa inyo. Pero, mali pala yun o sobra pala yun? Ayun na yun, nandun na rin yun, Maoji eh. Parehas yun, mali. And then sobra. Sobrang pagmamahal yun eh. Kaya may isip mali din talaga. Kasi ganyan ang mangyayari, mawawalan kayo ng thrill. Alam mo yun, parang magsasawa yung tao sa'yo pag puro pagmamahal lang. Kaya okay na ako doon. Naintindihan ko siya. Iniyakan mo ba yung pag-alis ni Lars? Oo. Sobrang iyak ko noon. Sabi ko nga sa'yo, Maoji, nung pag-start ko na sasakyan, nung hinahanap ko siya, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ganun ako. Sabi ko, totoo ba to? Totoo ba itong nangyayari sa amin? Kasi di ako makapaniwala eh. Drive ako, di ko alam kung saan ako pupunta. Kasi yun, tinawagan ko yung mga friend namin kung nasan siya. Hindi nila alam kung nasan. Kaya sabi ko, okay na rin yun, nangyari din yun. At least ngayon, aral na sa akin lahat. Alam ko na gagawin sa susunod. Yung iba, iniisip nila o sinasabi nila na bakit ka sa bakla na punta? Ba't hindi sa babae? Hindi kasi... naririnig mo ba yan? Oo. Maraming nagsasabi nun eh. Kaya lang kasi, love is no gender eh. Di ba? Nagmahal lang ako. Talagang naging sobrang nagmahal lang talaga. Sobrang nagmahal lang ako. Yun lang talaga. Feeling mo, nag-iba si Lars nung nagpa-sex change? Hindi ko masasabi eh. Kasi ano naman niya yun eh. Katawan niya naman yun eh. So, hindi ko alam. Kung merong nagbago ba after that SRS niya, hindi ko alam. Basta nangyari yun. Sabi ko, nangyari na. Okay na yun. Tapos na rin ako. Nag-effort ka ba na tawagan siya or i-text or i-message siya recently? Hindi na. Last message ko sa kanya is yung time na iniwan niya ako. Para itanong kung bakit? Sabi ko sa kanya, sobrang tanga ko pa nga nun eh. Sabi ko sa kanya is, ayusin natin to, please, bumalik ka dito. Pag-usapan natin, tatanggapin pa rin kita. Ganun yung sinabi ko pa nung Maoji. Ewan ko kung nabasa niya. So, sabi ko nga, pag tumagal ng mga 2 days, 3 days, ka ako na wala pa rin paramdam. Enough na. Tama na. Hindi na para maghabol eh. Kasi, ayun na yun eh. Choice niya na yun eh. Hindi na. Okay na ako. Mahal mo pa rin? Hindi na. Hindi ko na siya mahal. I mean, hindi na talaga, Maoji. Wala na talaga akong feelings para sa kanya. Ano na-realize mo ba't hindi mo na siya mahal? Hindi niya kayang panindigan kung anong meron ako. Yung pagmamahal ko. Which is, mali talaga eh. Wala akong sariling desisyon. Give ko na yun. Okay na ako dun. Basta nagawa ko yung part ko na alagaan siya. Itrato siya ng tama, hindi kinakahiya in public, social media, lahat. Ginawa ko as a partner.
Kaya sabi ko, nakaka-proud. Para sa akin, nakaka-proud. Kasi nagawa ko yun. Na hindi lahat ng lalaki kayang gawin. Na hindi lahat kaya yung gawin. Pero meron pa rin naman eh. May mga nakikita ako. So, nakaka-proud lang. Kasi, ganun pala pag nagmahal, no? Talagang bubuhos mo lahat. Kahit sarili mong pamilya, iwan mo. Ganun pala ang pagmamahal. So, pinagsisisihan mo yung pag-iwan mo sa pamilya mo para samahan si Lars? Wala naman ako pinagsisihan nun eh. Kasi, ginusto ko yun. So, bumalik ka na ba sa pamilya mo? Yes. Bumalik na ako, Maoji, sa Ano family. sabi nila sa'yo? Sobrang sayang-saya sila. Sobrang tuwan-tuwa sila sa akin kasi nakakasama na nila ako ngayon. Lalo na yung mom ko. Yung mom ko, iyak nang iyak sa akin ng mga time na 3 days ago. Naghiwalay kami nila. Iyak nang iyak sa akin yung mom ko. Sabi niya sa akin, anak, okay lang yan. Andito kami. Kahit iniwan mo kami noon, sa amin ka lang bumalik. Tatanggapin ka pa rin namin. Mamahalin ka namin, anak, habang buhay. Sabi ng mom ko. Kaya naiyak din ako. Sabi ko, after that na nagawa ko sa kanila yun na ipagpalit ko sila sa isang taong mahal ko, ganoon pa rin nila ako tanggapin. Buong buo. Sobrang pagmamahal nila sa akin talaga. Kasi, Maoji, ako, lola's boy ako. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lola ko yung nagpalaki sa akin. Kaya siguro ganito rin ako eh. Ganito ako kabait eh. Mahal na mahal ako ng lola ko. Nag-sorry ka ba sa kanila? Sorry ako, lalo na sa mama ko. Sabi ko, may sorry. This time, ito na yung pagbawi ko. Lagi niyo na ako makakasama. May sabi ko sa kanila, sobrang sorry kasi pinagpalit ko kayo. Pero choice ko yon. Mahal na mahal ko naman siya. Mahal na mahal ko rin kayo that time. Kaya lang, hindi ko pa kayo mapag-ayos nun that time kasi sobrang init pa. Ayun, naiintindihan nila ako, mga G. Minala sa akin, huwag kang mag-alala. Tanggapin ka pa rin namin. Dito ka na umuwi. Please. Sabi sa akin, ma'am ko. Kaya sabi ko, okay, dito na ako. Dito na ako sa inyo. Oh. Nagalit ba sila kay Lars? Yung mom ko may tampo. Kasi hindi naman niya minessage eh. Hindi siya nag-message sa mom ko, si Lars. So, may tampo yung mom ko. Hindi sila nagkausap, di man lang siya kinausap. Ako, ang ginawa ko yung part ko is, nung time na naghiwalay kami, kinausap ko yung papa niya, yung mama niya, ate niya, lahat. Kinausap ko eh. Hindi yung sa part ko parang kapatid ko lang yung kinausap niya. Ayun yung parang kinukuha niya yung mga damit. Sa kapatid ko lang siya nag-chat, hindi sa mom ko, which is ang gara. Sabi ko unfair. So, okay lang. Bukod sa interview ni Lars, kung saan doon nag-sorry siya, nag-sorry pa rin siya. Paglabas nito, sorry Clyde, doon sa kanyang Facebook. Okay, sorry parang siya. hindi ko nakita. Hindi ko nakita yun. Kasi naka-block ako lahat eh. Naka-block na kami lahat. So, wala na kaming communication. Kahit sa mga friend ko, sa mga friend namin, sinabi ko sa kanila, kung may mga sasabihin man kayo about kay Lars, huwag nyo na sabihin sa akin, okay na yun. Kasi wala na kami ng tao. Okay na yun. Huwag nyo na sa akin sabihin or what, kung ano man mga nangyayari. Wala na sa akin yun. Huwag nyo na sabihin. For the respect na lang din. Kasi okay na ako. Okay na Okay kasi. ka na, pero hindi okay yung ending nyo. Hindi kayo okay. Hindi talaga okay. Pero sabi ko nga, balang araw magiging okay. Hindi man ngayon. So, wala naman akong balak din makipag-usap sa kanya na. I'm done. Tapos na yung part ko dun. Tapos na yung part ko sa kanya. Eh, what if magkita kayo nang hindi sinasadya one day? Wala lang. Hi na lang. Hi. Basta, ganun lang. Hi na lang. Ganun lang. Hindi para mag-usap pa kami, Moji. Hindi. No. Wala na. I'm done. Okay na ako dun. Nagawa ko yung part ko. Dumating si Clyde dito. Wow. May kasamang girl. Yung girl na kasama mo ay, yan ngayon ang girlfriend mo. Getting to know each other. Okay. Kaya, nililigawan ko. Nililigawan niya. We're good naman. Hindi naman ano siya. Parang hindi pa nakitbutas o yung rebound. Actually, Moji, ilang araw na rin ako sa kanila. Kausap ko na yung mama niya. Close na kami. Sobrang bait ng family niya. Like, alam mo yun, tinanggap ako as anak talaga. At alam yung history mo. Alam yung history ko, tas naiintindihan nila. Kaya sabi ko, sobrang nakaka-overwhelm. Kasi 'di ba, kung sa iba yon parang kakabreak lang yan. Baka mamaya lokohin ka lang niya panakipbuti. Yung sila, yung family niya, hindi ganun mag-isip. Talagang tinanggap nila ako ng buong buo. Parang gusto nila akong ihil. Pero sabi ko sa kanila, okay na po ako. Gagawin ko yung part ko as a partner po sa anak nyo. Hindi po siya masasaktan sa akin. Kasi ganun ako magmahal. Buti ganun sila. Yung iba kasi pwedeng sabihin ng family. Eh, ganun na rin niya kasi alam mo naman, 'di ba, yung misconception o yung impression na pag ang syota mo ay trans or bading, ganun ka na din. Yes. Si Clyde ba, hindi naman... No. Hindi ka naman na ano? Mga JD. No, hindi. Ay, Ano lang talaga ako, talagang sobrang na-inlove lang talaga ako before kay Lars. Pero hindi ako, hindi rin ako gay. So, itong bago mong nililigawan ba? Or hindi pa kayo, no? Yeah. So, papunta na doon. Papunta na, pero nagkakamabutihan kami. Sobrang, lang din namin, maalaga. Sobrang maalaga. Yung tao na to. Baka sabihin nila, ba't ang bilis? Ang bilis niya naman makarecover, maka-move on. Sa akin kasi, Maoji, hindi ko na inisip yung move on eh. Hindi ko na inisip yung 7 years, okay na yun, done. Tuldok.
panibagong chapter na ako ng buhay ko. Hindi na para isipin yung move-on, maglalasing ka, gagala ka with friends. Ano gagawin nyo? Mababae? No. Hindi ako ganun. Sabi ko, hanap ako ng tamang tao ngayon na makakaintindi sa akin. Magkakaintindihan kaming dalawa. Yan ang gusto ko. Pag sinabi mong hanap ako ng tamang tao, so maling tao si Lars? Hindi naman. Baka yun naisipin nila. No. Hindi naman maling tao si Lars. I mean, yung tamang tao lang din na magmamahal ako ulit. Ngayon, may pangarap na si Clyde. Yes. So, ano nang pangarap niya? Baka makarating yan kay Lars. Oh, may pangarap na pala siya. Yeah. Finally. Oh. Syempre gusto ko talaga, sabi ko, gusto ko mag-artista. Bata pa naman ako. Like, sabi ko, kaya ba? Parang this time kaya ko. Star singer, ganun. Ganun talaga parang yun yung gusto ko dati pa, Moji. Excited ka? Excited ako. Ngayon wala ka na kay Lars. Anong na-discover mo? Parang na-discover ko na, na ganun pala pag maraming opportunity na darating sa'yo, tatanggapin mo. Parang malayang-malaya ako ngayon. Like, ako yung nag-handle din muna sa sarili. Okay naman. Sobrang saya. Pero masaya naman ako sa kanya noon. May mga opportunity din kami. Pero iba ngayon. So, anong difference ngayon? Nung dati, talaga nakatuon ng attention mo lagi kay Lars. Ngayon, sa sarili ko na saka sa family ko. Sabi ko sa kanila, babawi ako sa inyo. At never ka na ba ma-in love sa isang trans? I think I'm done na rin, Moji. Yeah. Okay na rin ako. At least experience mo. Oo. Masarap din magmahalan trans. Talaga? Yes. Anong difference? Sa babae yung trans? Same lang din. Same. Oo. Para silang babae talaga. Same. Sobrang same. Wala akong masasabi. In fairness naman to Lars, gusto naman niya talaga, nangangarap din siya para sa'yo na magkaroon ka ng sariling pamilya, magkaroon ka ng anak na hindi naman niya mabigay. Yes. Ayun ang gusto kong mangyari ngayon. Gusto ko na magka-family. Gusto kong mag-anak. Kaya nag-uusap ko yung niligawan ko ngayon na, syempre, ito muna yun, pero kailangan pa namin i-discover and mag-ipon para na rin sa magiging future namin, sa magiging baby namin. Kasi kawawa naman yung bata kung wala kaming, savings, like ganon. So, sobrang gustong-gusto ko itong niligawan ko ngayon kasi napakabait niya. Wala daw akong ambag, Moji. Naiinis ako, kagabi nababasa ko. Hindi na nga ako nakapag-upload ng vlog Nag-vlog ako kagabi, nagpatato ako Pina-cover up ko to Tapos nababasa ko, sabi ko, hindi nila alam yung mga sakripisyong ginawa ko, saka yung work na ginawa din namin. Ba't ka nagpatato? May pinabura ka? Yeah. Ano pinabura mo? Name? Name niya. Talaga? Kagabi lang. Pinabura mo na. This Dito, is Lars yan. Yeah. This is Blink-182, the band na favorite ko talaga. Banda to. Pero sabi mo sa akin, wag ko nang dagdagan Yun lang. Pero dapat di ko papakita sa ito, baka makita mo. Anong natutunan mo sa relasyon mo with Lars? Ang natutunan ko sa relasyon namin ni Lars is wag natin bibigay lahat. Magtitira tayo para sa sarili natin. Kasi pag nagmahal tayo ng sobra, nakakalimutan na natin yung sarili natin. Hindi na natin naayos yung sarili natin, hindi na natin nabibihisan yung sarili natin. Wag natin bibigay lahat. And yun nga, hindi lang pala sapat yung mahal nyo ang isa't isa. And dapat meron ka ring pangarap para sa sarili mo. And wag nyo kakalimutan yung family nyo rin kasi sila yung unang yayakap sa'yo at sasalo sa inyo once na maging failure yung relationship nyo. Sila yung unang nag-alaga sa inyo at nagmahal sa inyo. Sila yung dapat unahin nyo, yung family.